barong-barong lang noon yung aking tindahan at ako'y nagtitinda ng saging na ganito, pinirito. Ayan, barong-barong lang. Ayan, so hindi ko ma-imagine na ngayon nandito na ako sa subdivision na dating nakatira sa squatter. Charan! Hello mga kasari! Hello mga sisi ko! Magandang hapon sa ating lahat. Welcome ulit sa channel ko. Rose and Dave channel. Parang maulan kasi dito sa amin. Parang blurred yung camera ko. Kain tayo mga sisi! Ayan, time check is 2 PM na. Kain muna kami ni Kuya Dave ng saging. Nagluto ako ng saging. Parang blurred yata. Yan, binigyan ako ng itong kay ko. Binigyan ako ng mama ko kahapon ng saging na, ayan gusto ko sa saging ay hindi masyadong hinog. So, may niluto pa ako tapos andito na. Ayan, kakain kami ngayon. Kasi maulan dito sa amin, madilim. Kaya may ilaw na dito. So, pasensyahan nyo na yung aming dirty kitchen. Dirty talaga kasi nasa labas ito ng bahay. Pero yung food na niluluto namin ay hindi naman siya dirty. Habang ako'y nagluluto, kami na may kumakain. This is my life. Habang ako'y nagluluto, ay naglalaba si Ate Rose ninyo. Yan. Yung mga, natin, yung cover ng ating bed. Tapos, nandito yung mga, natin, anong tawag ng planggana sa Tagalog? Batya. Batya. Andyan yung ating mga batya. 1, 2, 3. Ayan, banlaw na kaagad. Nasunog na tong niluto natin. Wait lang, nasunog na. Ayan, second batch mga sisi, loto na. Punta tayo sa room ni Kring, doon tayo kakain kasi may electric pan doon para hindi siya mainit. Chirin! Hello, Kring! Ayan, pahanginan natin. O, may electric pan. Kain tayo. Second batch. Si Kuya Dave, hindi siya kasali kasi kanina habang nagluto ako, yung isang ganito ay naubos niya na. Tapos ngayon, kami ni Kring. Kain tayo. Opo tayo dito Ditich. Ayan, pagpasensyahan nyo na yung room ni Kring. Yun yung kanyang cabinet open. Ayan, tabi. Ayan, si Kring. Nandito lang sa tabi ko, sa kanyang bed. Naglalaro ng ML. Wala siyang work ngayon. Bukas pa. Kain tayo. Kain ka na. Crispy, hilaw-hilaw. Medyo hilaw siya. Sarap siya mga sisi. Dito lang muna tayo sa tindahan. Sakit ulo ko. Di ba may pa ako kanina, may nilabhan pa ako pero mamaya na yun. Alam nyo ba? Share ko lang to sa inyo ha. Nung kabataan ko pa, siguro grade 6 ako noon, naalala ko. May maliit kaming tindahan. Tapos, nagluluto ako ng ganito. Grade 6 pa lang ako mga sisi ko. Marunong na ako magluto ng saging. Tapos, pumunta na ako sa palengke. 12 years old pala yun. Kasama ko yung aking kapatid. Dalawa lang kami magkapatid. Pupunta kami ng palengke. Bibili kami ng saging. Ito. So, alam ko na kung paano pumili ng saging na pwede siyang iprito. Dapat wag masyadong hinog. Kung lutuin man ngayon, okay lang. Basta't wag masyadong hinog. Pero kung sa susunod na araw or pagkabukas mo palutuin, yung medyo hilaw-hilaw kasi pagkabukas, madali kasing madaling maluto or mahinog ang saging. So, bago ako aalis, punta sa school, magluto muna ako ng saging at iiwan ko sa aking lolo, mga sisi ko. Ganyan yung buhay ni Ate Rose ninyo. Grabe. Kaya ngayon, expert ako magluto ng saging. Kaya trabaho ko na ito before. Yung maliit naming tindahan, yung pwesto doon, hindi yun amin. Nakitinda lang kami. Pero nang tumagal, napaalis kami kasi nga parang yung may-ari ng pwesto doon, sa katabi ng, bali sa labas lang ng bakod ng bahay niya. Kasi yung amin looban. Wala masyadong bumibili. So doon kami, wala namang, may space siya sa labas ng kanyang bahay. Nagtayo kami ng parang barong-barong lang ba. Nagtayo kami ng parang barong-barong lang para magtinda kami ng kahit na ano kasi yun yung namin para mabuhay.
Lumaki kasi ako, wala akong tatay. Ayan, nag-storytelling na tayo. Lumaki ako na wala akong tatay. So, kailangan talaga namin ng extra income. Tulungan yung mama namin. May trabaho naman siya, pero kulang pa. Yun na nga, nung tumagal, napaalis kami doon sa ano, yung space na yun. Kasi, nakita siguro ng may-ari na maganda palang magtinda. May kita pala. Tapos nagkataon naman na yung asawa niya noon walang trabaho. Yung lalaki walang trabaho. Yung babae meron naman. Yung time na kasi nagtinda kami noon, yung kakilala namin na yung may-ari ng bahay, hindi pa kasi siya nag-asawa. Yung matandang dalaga ba? So, parang kami na lang din yung nagabantay ng bahay niya. Pero nasa labas lang kami, yung tingin-tingin lang. So, nung time na nag-asawa na siya, yung lalaki kasi na naging asawa niya, walang trabaho. So, nung time na yun, siguro nakita nila na pwedeng magbenta na lang yung kanyang husband. Kaya yun na yung ano, pasingit-singit pa lang yung asawa niya. Parang nagtayo sa katabi namin. Maliit na ano, yung barong-barong lang. Hanggang sa naging okay na ano namin na parang gusto na nila na sila na lang magbenta, magtinda doon pala. Kaya umalis na lang kami. At doon na lang kami mismo sa looban nagtinda. Sa bahay talaga namin, si Maki, si Pupoy, o ano lang sila. Doon na kami nagtinda. Pero iba talaga yung benta sa labas, doon sa may madadaanan ng mga tao kaysa sa looban. Squatter kasi mga sisi ko, lumaki ako sa squatter area. Hanggang sa nakapag-asawa ako, kilala ko si Kuya Dave. Paunti-unti. Long story kung bakit na nakarating kami dito sa subdivision. So, hindi ko ma-imagine na ngayon, nandito na ako sa subdivision na dating nakatira sa squatter. Tapos, yung tindahan ko ngayon ay, ayan na, ganyan na kalaki. Pakita ko sa inyo, yan, ganyan na kalaki. May sariling bahay na kami. Amin talaga itong bahay, nabayaran talaga namin ito ni Kuya Dave. 30 years to, pero 10 years lang ang, ano namin na, tagal. Na nabayaran na kaagad namin. Pero yung mga kapitbahay namin dito hanggang yung hindi pa sila nakabayad kasi hindi pa nagte-30 years itong bahay. So, 30 years halos lahat. Pero kami 10 years lang nabayaran na namin. Yay, thank you Lord. So, isang tendera ng saging. Dito na sa subdivision ngayon. Kumakain na rin ng saging. Grabe no, long story. Yung buhay ko. Sige lang, next time, magbablog ako tungkol sa buhay ko. Hindi ako mahiya. Nang dahil lang sa saging. Na story ko na yung buhay ko. Na masasabi ko lang, huwag tayo mawala ng pag-asa. Kasi andyan si God, nakatingin sa atin. And ngayon, sobrang pasasalamat ko sa Panginoon. Kasi yung nakatira sa squatter dati, sobrang hirap. Sira-sira yung bahay, barong-barong lang. Ay, hindi naman barong-barong. Pero grabe, ano ko talaga na mahirap pa kami sa daga. So paulit-ulit no, andito na kami sa subdivision, nakatira, may tindahan ako and very thankful talaga ako kasi nga nakatapos si Kring sa pag-aaral. May isa na akong architecture student. Balang araw magiging architect na. Architecture muna kasi hindi pa naman siya as in naka-take ng exam. So ngayon ay siya ay nag-OJT. Need kasing 2 years mag-OJT bago makapag-take ng board exam. Ganyan yung kurso ng architecture. So, 5 years siya nag-aaral plus 2 years, 7 years. Saka pa siya mag-take ng board exam. So, ipag-pray ko na si Kring, makapass sa board exam para magiging na siya na ganap na architect. Architect na talaga, hindi na architecture. Architect soon, mga sisi ko, di ba? Laban lang, wag panghinaan ng loob. Laban lang sa hamon ng buhay. Kasi nga ako, ni sa panaginip, hindi ko rin ito hinihingi kung ano yung naging sitwasyon ko ngayon. Kasi nga, inisip ko, bakit ako magkaganito? Wala naman akong magandang trabaho. Nakapag-aral naman ako, computer secretary. Nakapagtapos ako, pero sa panahon na yun, walang mga building dito na mapag-applyan mo ng trabaho sa Gensan. Wala kang mapasukan talaga.
So, napunta ako sa isang kaning factory. Doon ko nakilala si Kuya Dave ninyo. Ayan. Diba? So, sa susunod na lang siguro kasi mahaba na yung oras. So, 10 minutes na. Ayan. So, sa saging, itong saging, napunta ako sa share ng story ng buhay ko. Okay? So, thanks for watching mga sisi. Love you all. Wag po tayong mawala ng pag-asa. Kapit lang po kay God. Yan. Alam nyo na kung anong story ng buhay ko. Hindi pa yan. Ano pa yan? Sample pa yan. Bye for now. Love you all.